Ito lang. Heart. Wednesday. Then Thursday and Friday, wellness break. Wow. Hindi yun mangyayaring wellness break na yun kung meron kayong mga backlogs. Tama? O kaya kailangan ayusin with the school head, no? Ang gusto nyo mag-wellness break, edi ayusin natin para pag bago pa tayo tumuntong ng second term, makapagpahinga muna lahat. Tama? But of course, no, in the exigency of service, may mga circumstances na kailangan ipatawag kayo ng principal. Particularly mga head, yan, and master teachers. Okay. Ang tanong, yung wellness break ba, iba doon sa wellness leave? Sino magsasabing yes? O, siyempre, yes. Oo. Iba. Ha? May wellness break na kayo per term. Kung pa kayong wellness leave within the school year. Okay? Hey! Yung wellness leave nyo per civil service ruling 5 araw, no? Pero hindi nyo pwedeng i-consume yun ng dire-diretso.
You have to make sure meron doon provision na kailangan may magsa-substitute. Talagang planned yun, no? Hindi yung nagising na lang kayo gusto nyo mag-wellness leave. No, it's a planned leave. No? So aside from doon sa mandatory leave nyo na 30 days without disruption and interruption, meron pa kayong wellness leave na 2 araw per term at meron pa kayong wellness leave. Wellness break, meron pa kayong wellness leave. Ulitin natin, the wellness break should be determined by your school head na kailangan wala kayong backlogs with all what's happening. Okay, next. Yeah. So, okay na tayo din, no? So, in terms naman ng curricular activities, doon sa long-term block, sa first term, doon magaganap yung division and school activities nyo. So, depende. Either sa first week, so may isang araw kayo na celebration. So, sige, doon na lahat. Pero pag nag-disisipin, pag ako hindi na natin kailangan yan kasi nag-read lang mga bata, pakagurin lang natin ang natin mga sarili. Kung hindi na kailangan, then let's do away with those things. Doon din gagamitin yung division sa term 1 yung kanyang level activities. TSPC, TFOP, and all. So magtatanong na ng division, paano kami magdi-district? Tanong, kailangan ba mag-district? Kung kailangan mag-district, magbabago ng strategy. Kasi ang nangyari sa atin sa NSPC, no? Kung ano yung practice ng NSPC, binaba natin. Parang gano'n yung naging ano na. 5 araw ang NSPC, so 5 araw din yung DSPC. Baka hindi kailangan ng 5. Kaya ang duga kami ito ng qualifier na baka hindi natin kailangan ng 5 araw for the DSPC or district level. Baka kailangan na lang mag-submit ng entities ng mga bata. No? Okay? But most of our practice ay Sabado. When I was a CAD chief ng Manila, Sabado, hindi ako nagpapa-weekday. Sabado, ang DSPC, 4 na araw yung nasunod-sunod. Merong service credits yung mga concerned na teachers para hindi mag-uwi yung schedule. No? So you have to strategize. Okay? Yung regional level activities naman doon sa second term na end of term block. Kailangan din mag-strategize ng region dahil siyempre, no, iilan lang yung ating regional supervisors, kailangan talaga itong gawa ng paraan at planong malinaw. Dahil ito ay Disyembre. No? December ang end of term block. Imagine niyo yung end of term block na yun matatapat. Ang December natin ay December 1 to 8. Kita meow. Huli doon sa end of term block na yun. Doktor, wag sa nagkastay. Christmas party ng bata, Christmas party ng teachers. So, mas makapal na siya. Then, national level activity doon sa third term. So, as usual, no, yun yung ginagawa natin. April and May will be devoted to the national activities. Next slide. Ayan. So, ito po yung ating 2026-2027 na calendar, no? For the first term, second term, and third term. But definitely, this will not be the case for 2028, 27, 28. Magbabago po yan. Depende. Kung mapapansin nyo, yung end of term block natin sa third block, sa third term, nakapat na April 8 yung ating graduation. Kasi po yung Holy Week natin, nasa Sandwich siya, no? Nasa March. Okay, next. Okay, so yun yung po yung breakdown ng ating schedule. Okay, next. So very good. So, okay naman. Okay, next. Discuss na natin. Oh, okay. Sige, we will have a working break. No? Working snacks. Working break. You will take your break, then I will work. Ganun na. Sige lang. Okay, ganun talaga. Yan. So, what Wednesday, what's new? 3 na lang po tayo. Longer teaching blocks, ulitin natin, protect instructional block. Kayo yan. So, huwag natin makipagpuno kay principal at ang mga student ay mag-report sa division, kukulit ng mga teacher. Gusto pa rin mag-celebrate ng kung ano-ano. DepEd Order number 9, 2026, meron na po doong mga kung ano-ano, no? Information dissemination, publication materials na lang na hindi guguluhin ng mga klase.
Okay, fewer interruptions during instruction. Maging malinaw, no? Fewer interruptions. Doon sa gagawin lang natin na magtanggal tayo ng mga celebrations, fewer na talaga yon, no? Siguro yung mga pinag-uusapan na lang dito tulad kahapon, mga concern ng ating mga SDSS, yung mga local government, no? Initiated na activities. Ang advice natin, siyempre, we have to present it to them. Then, by presenting it to them, itong ating written calendar, we give our LGUs and barangay captains alternative. Kung sasabihin ni barangay captain, ma'am, paano na natin i-celebrate ang barangay fiesta? Kayo na, bilang principal or teacher, no? Baka pwede ito na lang ang gagawin natin kasi kailangan namin turuan ng mga bata. Mga ganun, no? Slowly, no? I-navigate natin and make a very healthy conversation with your local government executives. Okay, what will stay the same? We will teach po the same competencies, no? K-12 pa rin po tayo, pero bakas yun naman po talaga ang tinuturo natin, no? So, competencies-wise, walang binago. Binahay lang natin, no, ng bago, no? Yung 4 quarters na content standard, performance standard, and learning competencies, nilagay po natin sa term na 3. Wala po tayong binago. So, yung mga lesson nyo po, pwede nyo pa rin gamitin. Titingnan nyo lang po doon sa budget of work na nasa DepEd website na kung saan siya natapat. Trabaho nyo po yan, ha? Huwag nyo nang iasa kay school head. Ma'am, nasaan po dito, principal? Ituro mo sa akin kung nasaan yung competency na to. Naku po, problema nyo kasi kay school head. Ibabalik din sa inyo, back to you. Ikaw kaya magtuturo niyan. Punta ka doon sa yung department head, sa master teacher mo. Tulungan natin na hanapin. But rest assured po na yung ating mga EPSS, Education Program Supervisors sa region and division, will give technical assistance to you, no? Na malupit kung saan napunta yung 4 na quarters, but definitely nandoon yung sa pre-term. Aralin nyo na po yung inyong mga budget of work. Okay? We will still assess learning. Same starts June to March. Okay. So, susunod na po ay ang lesson plan. Okay, for this year, ito na po yung features ng ating bagong lesson plan. Streamline planning, less paperwork. 1, 2, 3, 5 lesson plan for you. Okay? In-open din po natin sa ating mga students kahapon. Meron pa bang principal na nagpapasulat kamay ng lesson plan habang nagpapadigitize na tayo for efficiency and all? Wala naman. Yeah, palakpakan natin ang ating mga school heads. Okay. Kasi may mga report kami sa ibang region. Meron, ha? Ang sabi ko naman, we will have to review. Bakit si principal nagpapasulat kamay? No? Yeah. Good for Region 1. Wala nagpapasulat kamay, no? Nagpapa-computer. Tama yan, politicians. Yan. Teachers as designers, not just implementers, no? This is a good discussion, no? Why many of you would really opt to use ready-made, no? Ready-made na lesson plan. Okay? Makikiusap tayo na kayo po, ibalik po yung sarili nyo na kayo po talaga mag-design ng lesson. Kasi doon sa ating bagong template, makikita nyo kung gaano importante na kayo talaga gumawa. Of course, pwede kayong kumuha ng references. No? Kung nakita nyo na itong lesson exemplar na to, o ready-made lesson plan, ito ang gagamitin nyo. Yun lang po ang gagamitin nyo doon sa atin.